Huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Di mo siya makukuha! Maya! Kailangan ko sundan si Ariel. Ano kaya naisipan ng taong at nagpunta sa tubig? Sa aking palagay, sinundan niya si Maya. Magkauri kami, Ronaldo. Paano mo nalaman magkakilala si Ariel tsaka si Maya? Paano mo rin alam pangalan daddy ni Ariel? Ang pinagkatiwala ko sa'yo noon, naaalala mo ba, Ronaldo? Oo. Dala-dala ko yun. Saan man ako magpunta? Kung ganon, kunin mo yon. Yan ang gagamitin natin upang iligtas si Ariel at si Maya. Ang ganda pala ng tinitirahan mo, no? Maya, tignan mo. Nawala na yung mga palikpik ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Ariel! Pati! Akala ko ba pinatay na kita? Malakas ang kapangyarihan ko, Ariel. Hindi ako basta-basta mamamatay. Ah! Teka, ano ba ginagawa mo dito? Paano ka nakarating dito? Hindi maaari makapunta dito ang mga tao. Unless... Nakaya kong huminga sa ilalim ng tubig? Pati, hindi mo ba natatandaan kung paano kita pinalatansi kanina? Alam mo, Pati, marami pa akong kayang gawin na hindi mo kaya. Kaya mabuti pa kung pakawalan mo na lang si Maya. Magkakamatayan muna tayo, Ariel. Ano ba bang kailangan mo? Di ba nakuha mo na ang gusto mo? Nasa iyo na ang kapangyarihan ng kabibe at ng perlas. Kulang pa yon. Kailangan magbayad ng mga umapi sa akin at sa pamilya ko. Kailangan mamatay na lahat ng mga sirena. At sisimulan ko yun kay Maya. Hindi ako makakapayag. Ariel! Pati sumuko ka na! Nasa akin ang perlas at ang kabibe! Ariel! Maya! Nasa akin pa rin ang kapangyarihan ng perlang verde at ng kabibe. Hindi niyo ako matatalo! Ding, sigurado kang okay ka lang na iwan ka namin dito? Oo, babantayan ko yung mga sirena hanggang sa makabalik kayo. Huwag kayong babalik nang hindi kasama si Maya, ha? Ronaldo, ang patalim. Dala mo ba ang patalim? Ito, dala ko. Ngunit may responsibilidad ako kay Maya. Lalo na sa mga sirenang nasa ilalim pa ng tubig. Ngayon ko naalala kung gaano mo siniseryoso ang mga responsibilidad mo bilang reyna. Ronaldo, halika na. Wala na tayong panahon.
Maya, Ariel. Hindi pa rin ako makapaniwala sa pagdating mo sa mundo namin. nung hinila ka kanina ni Patty pababa, tumalon ako sa dagat. Akala ko malulunod ako. Pero bigla ako nakahinga sa ilalim. At kahit hindi ka marunong lumangoy, sinisid mo ang kailaliman ng dagat para makapunta lang sa mundo namin. Hindi naging mahirap para sa akin gawin yun. Tapos bigla ako nagkaroon ng palikpik. Kaya lang, nawala rin nung makarating ako sa lugar niyo. Ariel, imposible yung sinasabi mo. Alam mo, maraming nangyayari ngayon, nakala ko imposible. Pero dahil sa nararamdaman ko sa'yo, nagawa ko. Pagkatapos ng paglusob ni Patty sa mundo ng mga sirena, maraming kailangan ayusin sa ilalim ng dagat. Kaya alis ka rin naman pala eh. Para lang tayong umulit sa umpisa. Wala rin nagbabago. Ariel, masyado tayong magkaiba ah. Maya, bigyan mo naman ako kahit ilang oras lang oh. Huling araw na natin ito magkakasama. Labas-labasin na natin. Talia? Talia! Nagbalik ka. Hindi ba't maayos na ang lahat sa mundo ninyo? Marahil maayos na nga sa mundo namin. Ngunit paano mga bagay na kailangan kong ayusin dito sa lupa, Ronaldo? Tulad ng... Ronaldo, panahon na. Kailangan sabihin na natin kay Ariel ang totoo. Anak mo ba yung batang sirena kasama mo? Pwede ko bang malaman kung sino kanyang ama? Ito na ang huling paghintay natin sa paglubog ng araw na magkasama. Maya, tanggapin mo to para sa akin, ha? At sana maalala mo ako pag nakikita mo to. Nagmula siya sa mundo namin. Namatay siya. Ilang taon nang nakakalipas. Maswerte pa rin siya. Mahabang panahon magkasama kayo. Hindi tulad ko. Ano ba? Ba't ka nang gugulat? Ikaw kaya? Bakit ka nakikiusyoso kay na Tito Ronaldo at Reyna Salia? Ang weird nila eh. Kung makipag-usap sila, parang ang tagal na lang magkakilala. Chismoso mo? Ang ingay mo. Pakalikan pa kita dyan eh. Subukan mo lang. Huwag na. Baka mahimatay ka lang sa excitement. Sa diri siguro, no? Diyan ka na nga. Oh, huwag ka na malungkot. Para hindi ka na mahirapan sa pag-alis mo. Alam mo, Maya, nangangako ako. Ikaw lang yung sirena ang mamahalin ko. Ariel naman. Ako lang naman yung kilala mo si Rene eh. Pero Ariel, pakiusap lang. Pwedeng huwag nating sabihing paalam. Pwedeng sa muli nating pagkikita. O, sige.
Kahit alam naman natin na hindi mangyayari yun, di ba? Hindi naman masama mangarap, di ba? Hanggang sa muli, Maya. Umalis na po si Maya, Dad. I'm sorry to hear that. Alam ko mahirap yung para sa'yo. Sige po, mauna muna ako sa kwarto. Ariel, sandali. May kailangan akong pakilala sa'yo. Talia. Si Ariel. Andito po pala kayo, Reyna Talia. Dad, nakalala ko na po siya dati nung pumunta ako sa lugar nila. Tapos dala niya po yung patalim na galing daw sa buto ng balyena. Hindi ko naman siya pinapakilala sa'yo na bilang reyna ng mga sirena. Ariel, siya ang tunay mong ina. Totoo ang sinasabi ng ama mo, Ariel. Yan ang dahilan kung bakit nakakahinga ka sa ilalim ng tubig. Ang mga tulad mo ay magkakaganon lamang kung sila'y dalaga o binata na. Pero Dad, sabi niyo sa akin patay na ang ina ko. Wala akong magawa. Kailangan niyang bumalik sa kanyang mundo. At gustuhin makitang isama. Alam kong hindi dapat. Hindi ka purong sirena. Mahihirapan kang mamuhay sa mundo namin. Kaya't iniwan ko sa ama mo ang makapangyarihang kabila. Sa inyo galing to? Oo, anak. Yan ang magsisilbing proteksyon mo habang nandito ka sa lupa. So, ibig sabihin, pag sumama po ako sa inyo, hindi ko na kailangan to. Sasama ka sa akin. Maya, maganda ba talaga dun sa ibabaw ng lupa? Oo. Alam mo, napakarami kong mga alaala doon. Yung mga nakita ko, yung mga natutunan ko. Pero masaya na rin ako at nakabalik na ako dito. Dito naman kasi talaga tahanan ko eh. Sana pag malaki na ako, payagan din ako ni Inang bumisita sa lupa. Kahit sandali lang, basta makita ko kung paano mamuhay ang mga tao. Alam mo, Pia, kung ako sa'yo, wag na lang. Kasi, kung hindi ka naman pupunta doon, hindi ka dadating sa punto na kailangan mong iwan yung mga bagay-bagay, yung mga taong importante sa'yo. Katulad ng nararamdaman ko ngayon. Si Ariel lang may kasalanan kaya ka nagkakaganyan, ano? Lagi mo pa rin ba siyang iniisip? Nahirapan talaga ako, Pags eh. Huwag ka na malungkot. Dito na ako. Ariel, paano? Serena din pala nanay ko. Kaya pala nakakahinga ako sa lalim ng tubig. Tsaka kung bakit ako tinutubuan ng mga palikpik sa braso at binti ko. Maya, hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Magkauri tayo. Hindi, Ariel. Kalahating sirena ka lang. Magkaiba pa rin tayo. Pero, Ariel, hindi mo alam kung ano ang tingin sa'yo ng mga sirena. Napakababa na tingin nila sa katulad mo. bakit Maya? Isa ka rin ba sa mga sirena na ganun mag-isip? Ariel, umalis ka na. Bumalik ka na sa lupa. Ayaw na kita makita sa mundo namin.
Ayaw mo ba talaga nandito ang kapatid ko? Pia, siya lang naman ang iniisip ko eh. Alam mo naman ang kwento tungkol sa mga kalahating sirena at kalahating tao, di ba? Hindi sila nakakatagal dito. Hindi nila kaya. Pero gusto niya makasama ka. At anong kapalit nun? Mahihirapan lang si Ariel. Malalayo siya sa mga kaibigan niya. Sa buhay na nakasanayan niya na. Makikilala niya kami pamilya niya. Pia, alam mo naman na hindi nagtatagal ang mga katulad niya dito. Simpleng sakit lang, delikado na. Pwedeng ikamatay ni Ariel. Alam mo, mas gugustuhin ko pang malayo siya sa akin kaysa ipagsapalaran niya ang buhay niya dito. Mahal mo nga siguro talaga ang anak ko, Maya. Dahil handa kang isakripisyo ang nararamdaman mo para sa kanya. Ngunit hindi mo kailangang magtiis na mapalayo kay Ariel. Gaano po kahirap sa inyo na bumalik si Reyna Thalia sa tubig? Napakahirap, anak. Pero wala akong magawa. Nung prinsesa pa siya, tumakas siya sa kanila at sinubukan niyang mamuhay dito bilang isang tao. Sinubukan niyang alamin kung anong pakiramdam ng buhay sa labas. Kaso, umibig siya. Kailan niyo po nalaman na isa pala siyang sirena? Nung ipinanganak ka niya, handa na nga sana siyang mamuhay kasama natin dito. Kaso, namatay yung ina niyang Reyna. Alam niya ang responsibilidad niya sa mga sirena. Kaya kahit ayaw niya, umalis siya. Dad, paano niyo po natanggap na kailangan niyo nang bumalik sa tubig? Matagal na proseso yan. Kahit natanggap ko na, hindi lumilipas ang isang araw na hindi ko siya naiisip. Kaya nang makita ko siya ulit, Dad, handa ko nang i-give up lahat para kay Maya. Pero hindi niya ako tinanggap. baka maraming dahilan. Mga dahilan na kahit kailan di ko maiintindihan. Pags? Ikaw ba yan? Kamusta na, Ariel? May sorpresa ako sa'yo. Pags, ikaw nga. Ano bang ginagawa mo dyan? Baka matapakan ka eh. Maya? Ginamit ni Reyna Thalia ang kanyang kapangyarihan para magkaroon ako ng mga paa. Gantimpala niya sa akin sa mga kabutihang ginawa ko para sa mga kapwa kong sirena. Di ba, tinaboy mo ako noon? Kasi natakot ako para sa'yo, Ariel. Alam ko ang mangyayari sa'yo kapag tumagal ka pa sa mundo namin. Sakit at kamatayan ng kalaban mo doon. Kaya mas mabuti pang ako na lang ang tumawid sa mundo nyo. Hindi naman importante kung nasan tayo, di ba? Basta magkasama tayo. Jerry! Ayaw ko si Pags. Ay, nako. Lagi na lang ako patingin-tingin sa mga iba. Kailan kaya ako magkakaroon ng sarili kong storya? Eh, ba't ka naman maiinggit kung makikipag-date ka kay
Kay Jerry? Ikaw, makikipag-date sa pangit na katulad ko. Oo. Kailangan ko ng pet. Ayoko naman ng pawikan. Pwede ka na. Di ako pet, no? Eh, talaga. Hoy! Ibalik mo yung plaka ko! Si Joe naging si Lolo Jose? Paano nangyari yun? Hindi naman kayo masyado magugulo kayo mga kabataan kayo, no? Pinapagod niyo ako. Ay, naku, Mingay. Pagbigyan mo na ako. Kailangan ko makausap si Tonying. Oh, ay na pala si Claire eh. At si Mang Jose. Wow, ang gulo, ah. Tonying? Claire! Claire! Nagagalit na ako! Manigas Akin na yung kang plaka mo. matanda ka. Ah, ganun ah. Anong gagawin niya doon? Lola? Si Claire, si Lola Clara? Oh, patas na tayo. Ibalik mo sa akin yung plaka ko. O sisirain ko din to. Matanda ka? Ano yan? Wala, wait! Nagugulan ako. Paliwanan niyo nga sa amin to. Oh, yaman din lamang na booking na nyo kami. Wala nang dahilan para maglihim. Itong mga plakang ito, may power para pabatain kami ni Clara. Ano? Ganun nga po. Pero hindi naman ibig sabihin, ano, na nakalimot na ako. Oh. Oh, ito. Babalik ko ito. Balik mo sa akin yan. Akin na muna yan! Sabay, sabay, sabay. Bibilang ako. Count of 3, ha? 1, 2, 3. Wala yan! Matanda ka! Wala! Walang sundan! Ay! Bahay ka! Imposible, pero nangyari. Kaya pala bigla silang sumusulpot kung saan tayo. Bata matanda, magkaaway pa rin sila. Alam mo, sa tingin ko, dapat tayo na gumawa ng paraan para magkaayos yung dalawang yun. Tayo ang gagawa ng paraan para magkaayos sila? Oo, kaya kalimutan muna natin mga sarili-sarili natin problema. At tulungan natin sila. Alam mo, siguradong magbe-melt si Lola dyan sa sinulat natin. Sigurado yun. O, ano pang gusto mo isulat ko dito? O, ayan. Nakahanap na ako ng kandila. Yan. Yan, kahit pa paano nagkailaw din. Oh, nasaan na nga ba tayo? Kung ano pang gusto kong isulat mo dyan. Paano pa sasabihin ng dati di ganong masaya ang life ko? Pero nung dumating ka, nagbagong lahat. I think yun nafe-feel ni Lolo kasi para kay Lola Clara. Nasulat ko na. Talaga? Basa nga.
Nagkaroon ng iba't ibang kulay ang mundo ko sa pagdating mo. Ikaw ang pumuno na natitirang kulang sa buhay ko. At sa pagdating mo, nag-iba ang tingin ko sa pag-ibig. Sa dami ng kahulugan, may isang nakahigit sa lahat. Para sa akin, ang totoong kahulugan ng pag-ibig ay ikaw. Itlog? Sayang naman. Hi, Claire. Ikaw na naman? Mula ngayon, libre na ang mga itlog ko. Araw-araw ko tong i-deliver sa'yo. Alam mo, kahit manok mo pa ibigay mo sa akin, hindi na magbabago pagtingin ko sa'yo. Isa ka pa rin manluloko, kaya lumayas ka na! Oy! Alis! Alis! Itlog ko yan, Claire! Alis! Oy! Lumayas ka dito! Oy! Ha? Lola Clara, tama na yan. Ano ka ba? Ano naman ang nagawa ng lolo ko? Pinisisihan niya na po yun, Lola Clara. Alam mo, Lola, tawarin mo na si Lolo Jose. Siling-sisi na yun sa ginawa niya. Sa katunayan nga, may sulat pa nga siya para sa'yo. Minamahal kong Claire. Paano nga ba nagbago ang mundo ko nang dumating ka? Hayaan mo ang puso ko ang magdikta. Mundong kay lungkot, sa pagdating mo'y natigib ng kulay at ligaya. Kay sarap sa lubungin ng bawat umaga, nakagandahan mo ang nakikita. Damdami hindi kayang ipaliwanag ng kahit na anong salita. Ang tanging malinaw sa lahat, mahal kita. Lola Clara, bakit? Masyadong mabigat. Hindi ganito magsulat si Elvis, si Joe, o si Jose. Kaya hindi nyo mabibilog ang ulo ko. Gawa-gawa nyo lang to. Isang oras na silang late. Kung ano-ano na nga sinabi ko kay Lolo, parang pumunta lang dito eh. Eh, ako rin naman eh. Piniwala ko nga si Lola na may kaibigan siyang gustong-gusto na siya makita ulit. Ay, di na siguro darating yun. Sayang naman yung hinanda natin para sa kanila. Problema ba yun? Eh di tayo kakain. Oh. Ayun. Gusto mo yun? Thanks, ha? Pagkatapos ito, maglilibot-libot tayo. Sigurado akong hindi mo pa nililibot ang lugar na to eh. At... Oh, bakit? Ha? Wala. Masaya lang ako kasi magkasama tayo ngayon. Claire, punta naman tayo dun sa magandang hardin dun sa likod ng simbahan. Busy ako! Hindi kung hindi ka na busy. Araw-araw, oras-oras, minuto. Busy ako palagi. Kaya pwede ba tantanan mo na ako? Tsaka alam mo nang ayaw kita makita, kaya pwede ba? Umalis ka na! Ano naman kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin? Nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa ko. Ewan! Ewan ko sa'yo!
Joe! Joe! Joe, kayo na lang ba? Joe, anong nangyari sa'yo? Joe! Tulungan niyo kami! Joe! Joe, gumising ka! Joe, dadaling kita sa ospital! Joe! Joe! Saklolo! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami, kuya! Boss, Kuya! okay na. Kuya, Yung bayad. tulungan mo Sibat na kami! ako, okay na ako eh. Saklolo! Yung bayad ko. Bayad? Anong bayad? Oo, yung bayad. Oh, alis na ako. Oh, nabangga na kita. Nabangga na kita kunyari, di ba? Kailangan makaalis na ako. Ano? Hindi mo talaga nabangga si Joe? Hindi. Kunwari lang, binangga ko siya. Binayaran ka lang niya para sa gimmick na to? Ang labo mo naman, Chong. Andiyan pa nga si Claire eh. Pumayo ka na agad. Marami pa akong gagawin. Eto ang bahan mo. Alis! Kahit kailan, manluloko ka talaga. Papaliwanag ako, Claire. Pagod na ako sa panluloko mo. Alam mo naman yun ang pinaka-ayoko, di ba? Pero inuulit-ulit mo pa rin. Ewan ko ba kung bakit hirap ka magpakatotoo. Plastic ka masyado. Claire, sandali lang. Claire! Claire! Mag-toss coin na lang kaya tayo para malaman natin kung dadating sila Lola. Sige. Pag tao, dadating sila. Hindi sila dadating. Oh, ako naman. Mahal ba ako ni Denise? Sabi ng coin, mahal mo daw ako. Pero, dapat bang paniwalaan ang sinasabi ng bagay na walang buhay? Pero Tunying, paano kung sabihin ko ang puso ko ang nagsasabi? Siguro nga iba na yung nararamdaman ko kaya sinundan kita dito. Kahit pa sabihin mong hindi dapat ginagawa ito ng isang babaeng katulad ko. Tunying, I love you. I love you. Mahal din kita, Denise. At yun na ang malinaw sa akin ngayon. Mahal natin ang isa't isa. Pero parang ang daming pumipigil sa atin. I guess hindi pa ito ang tamang panahon para i-pursue natin ang feelings natin para sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin, Denise? Ang dami kong natutunan simula nang pumunta ako dito at nakilala kita. Natuto akong maging responsible sa lahat ng bagay. At yun ay ipapabaon mo sa aking pag-uwi. Uuwi ka na? Patutunayan ko sa'yo na pwede rin ako maging karapat-dapat para sa isang Tunying. Babalik ako ng Manila. Tatapusin ko ang pag-aaral ko doon. Siguro pagkatapos nun, kaya na nating harapin lahat ng trials sa relationship natin. Para sa kabutihan mo yan. Hindi kita pipigilan. Pero sana, kalimutan muna natin yan. Kahit ngayon lang. Kahit sa sandaling to. Oo. Gusto kong maging masaya at memorable tong araw na to para sa ating dalawa. Claire. Patawarin mo ako, Claire. Alam kong marami na akong naging kasalanan sa'yo. Tama ka.
Ilang beses na kitang niloloko. Pero nagawa ko lang naman yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Kung hanap mo ang totoong Joe, heto na yun, Claire. Nasa likuran mo. Nagsusumamo. Humihingi ng kapatawaran. Mula ngayon, hindi na kita guguluhin, Claire. Dahil ang totoong Joe, handang magparaya, handang maghintay. Alam ko na ngayon kung bakit binigay sa akin ang pagkakataon na maging bata muli. Para magmahal ng totoo. Magpakaseryoso. At maghintay. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi ko na kailangang pagpatuloy na balikan pa ang aking kabataan. Claire, babalik ko na yung plaka. Hindi ko na kailangan bumalik sa pagkabata. Ang gusto ko lang naman hintayin na mapatawad mo ako. At mahalin. Joe! Joe! Claire? Kung kaya mo maghintay, ako hindi. Matatanda na tayo. Magpapalipas pa ba tayo ng panahon? Claire, ibig mo sabihin ay... Mahal din kita, Joe. Oh, Claire, ng buhay ko. Mahal na mahal kita, Claire. Ito na ata ang pinakamasayang parte ng aking kabataan na hindi ko nakilala noon. Hindi ko rin naranasan ang ganito noon. Ang maging masaya buong buhay ko. Dahil sa plaka. Promise ko, tatapusin ko lang ang pag-aaral ko, Tunying. Maghihintay ako, Denise. Tago mo to. Ito ang alaala ng isang masayang tag-araw na magkasama tayo. Isang masayang summer na hindi ko makakalimutan, Tunying. Malungkot ka. Pwede mong paliparin yan. Ihahatid niya ang mensahe mo para sa akin. Oo. Sana pagbalik ko nandiyan ka pa, ha? Hindi ako aalis. Hahantin kita. Handa ka na bang isoli kay Sofia ang mga plaka? Aaminin ko, mahirap kong pakawalan ng plakang ito. Parang pinakawalan ko na rin ang alaala ng masasaya kong kabataan. Pero naiisip ko din na ang kapalit ng plakang ito ay ang pagtuklas ko ng aking bagong pag-ibig. At ikaw yun. Yan din na naisip ko, Clara. Isoli na natin ang plaka. Huwag na tayo magsayang ng panahon. Para naman harapin natin ang isang masayang buhay na kapiling ang isa't isa. Hayaan nating iba naman ang paligayahin ng mga plakang ito.
Kaya ganun. Kasi sa puso at isip natin ay mga bata tayong masiglang nagmamahalan. Tama ka, Joe. Nakakabata pala ng pakiramdam kapag inisip mong bata ka at masaya. Kahit sino'y pwede maging bata ulit. Oo, Claire. Kahit walang mahiwagang plaka, manatilihin lang natin sa ating puso't isip ang mga alaalang ng masayang kabataan.